Ng tanong. Recently lang po sinabi po ni Ombudsman Remulla na mayroon na pong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggap. And according din po kay DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Remulla ay yung electronic copy, wala pa pong original copy. Any statement po from PTP Laban, since si Senator Bato de la Rosa po ay part ng PTP Laban, at sa tingin niyo po ba may paglabag na umano'y ginawa si Ombudsman Remulla sa pagsasapubliko ng arrest warrant? And ano po yung action na ginagawa na po ng PTP Laban? Napakagulo na po at napakahalo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga kinuukulan ukol dyan sa warrant. Hindi natin alam kung totoong may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulla na meron daw siyang copy sa cellphone niya. No? Pwede po natin pahabain ang usapan na to. We can talk about the technicalities of RA 9851. We can talk about the Rome Statute. But at the end of the day, this is a question of sovereignty. Kasarinlan. At ang sa akin po, napakalinaw, ibalik natin ang usapan sa jurisdiction. Walang jurisdiction ng ICC. Whether as an international body or kahit hindi sila state, wala silang karapatan. At ang gobyerno natin ay wala rin karapatan mag-extradite from the executive branch without judicial determination. Sundin mo man o hindi ang Rome Statute, walang dahilan na magpadala tayo ng sarili nating nasyonal patungo sa ICC. Kung sundin mo ang Rome Statute, by the way, hindi kami sang-ayon dyan, ha? Pero kung sundin mo ang Rome Statute, dadaan ka pa rin sa judicial determination. Kailangan malaman natin kung gumagana ba yung principle of complementarity, kung gumagana ba ang ating mga korte o hindi. Pag hindi natin sinunod, pupunta tayo sa RA 9851 at nakalagay sa Section 17 that it is pursuant to existing extradition laws. Di ba? At naglabas ang ating Supreme Court ng mga rules on extradition. Tama? Yung AM number, ano ba yun? 220329 or some, basta, ganyan. At ang nakalagay dun talaga, dadaan pa rin sa judicial determination. Ang problema dito is nagkakaroon na masyado ng legal speak, legalese. Nakakalimutan natin yung spirit of the law. And the spirit is we preserve sovereignty as much as possible. Ang Pilipinas ay sa Pilipino. No? So yung iba, binabalaktot yung batas para magkadahilan na magkaroon ng kapangyarihan ang executive to unilaterally expel a political rival. Mali. Okay, bago ko pagsalitain ang ating legal luminary, isipin nyo ito, ha? Ako, marami akong kinagagalitan ngayon na opisyal. I think they are guilty of crimes against humanity. I have been bashed for that. I stand by it. Crimes against humanity is an evolving term. It is no longer a war crime. Okay? It is about the aggregate level of mass harm. Kung gaano kadami. Kasi parang genocide na eh. Pero, kapag tapos ng administrasyon na to, at may kapanig ako na gustong magpadala ng mga kalaban natin sa ICC, hindi ako papayag. Hindi ako naniniwala na halimbawa si Trillanes dapat magpadala sa ICC. Ako hindi. Dito. Unless the court stop working. Si Martin Romualdez, si Saldico, dapat ba ipadala sa ICC? I will not support that until all the legal requirements are met. Na they prove jurisdiction and we prove na hindi gumagana ang mga korte natin. So that warrant for me, hindi, it's a distraction. And I think everyone here knows, alam ninyong lahat, na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama? May issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Tantoco, rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang ganitong malaking rally, meron na namang ibang ipahuhuli.
it's right in front of our faces. So as a final statement, nananawagan po ako sa mga mabubuting tao pa sa loob ng administrasyon. Maglaban po tayo sa politika, pero wag po natin isuko ang ating common goal of preserving Philippine sovereignty. Konting dagdag lang, nasabi na ni Attorney Jimmy yung legal premises tungkol sa Rome Statute. Ito yung tratado na nagbuo ng International Criminal Court at naging membro po ang Pilipinas, then eventually nag-withdraw. Gusto ko lang bigyan kayo ng konting impormasyon sa kasaysayan nitong Rome Statute na ito. Matagal po yan na pinag-usapan ng mga bansa hanggang makarating sa atin sa Pilipinas at maraming mga pumapabor na tayo ay maging kalahok o kabahagi ng Rome Statute na ito. At magmula early 2000, pinagdidibatihan na ito at pinag-uusapan. Hindi po basta-basta po yan sa ating Senado na ating i-ratify. Kasi alam nyo naman, ang tratado, bago maging part of the law of the land pursuant to the provision of the Constitution under Article 2, kailangan mo nang i-ratify po ng Senado. Hindi ma-ratify yan. Kasi nga, sinasabi ng ating mga magagaling na mga senador na pag tayo ay pumasok sa Rome Statute, that it's a diminution of our sovereignty. Sinusurrender natin yung ating kasarinlan sa ICC. So ang ginawa po ng the late Senator Miriam Defensor Santiago, naging principal author and sponsor siya, that eventually became a law, yung Republic Act 9851. So naging batas po yan, naging local law natin. At lahat ng mga nasasakupang mga instances or crimes or whatever you call it, under the Rome Statute, napaloob po yan sa 9851. Pero kahit na meron na tayong 9851 na local law, hindi pa rin tayo ina-appreciate ng mga dayuhang mga Europeans. Kasi itong Rome Statute na ito, produkto po ito ng mga puting mga European countries na sila yung merong tinatawag nilang moral ascendancy over the whole world, over the United States, over Russia, that they have the right, the parang tawag nila rito, divine right to impose yung kanilang system of justice all over the world against everybody. Na hindi sumasang-ayon ng Amerika, hindi sumasang-ayon ng Russia sa kagustuhan ng mga Western countries na ito. So, ito na naman, merong nagnanais na mga Pilipinong magagaling na abogado na maging membro po sila ng International Criminal Court, maging judge po sila sa ICC, maging prosecutor sila sa ICC. And during the time of the Aquino administration ni Noynoy Aquino, doon, I think it was 2013 if I'm not mistaken, bigla na lamang naisigit yung Rome Statute for ratification in 2009 in the Senate. So na-ratify, naging member tayo ng ICC. But eventually, nag-withdraw. So ganun po yung istorya po niyan. Pero ako malinaw sa akin na hindi natin kailangan yung Rome Statute na yan para i-apply natin sa ating mga kababayan na may pananagutan for whatever crimes against humanity, genocide, etc., etc.